Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi na ito ay isang continuation o yung ating pagpulay-pulayin ang mga salita ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, kapatid. Okay? Ang Hebreo, or sa Ingles ay Hebrews, ay isang aklat sa Biblia na isinulat ng isang Hudyo, kapatid. Kapag sinabing Hudyo or Jew, isa siyang Hebreo. Okay? Kapag po sinabing Hudyo or Jew, ito ay ang tawag sa mga taong ang kanilang salita ay Hebreo or Hebrew. Sa madaling salita, sila po ang mga Israelita nung mga unang panahon. At sa aklat ng Hebrews, kapatid, ang sumulat nito ay isang Hudyo o isang Hebreo, at ang kanyang pagsulat ay naka-address o nakatuon sa kapwa niya mga Hudyo at sa mga kapwa niya mga Hebreo. At yun po rin, kapatid, yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Maalala ko, kapatid, nung linggo, nung nag-preach ang ating pastor, natatandaan pa ba kung ano po yung pamagat ng ating pinag-aralan nung linggo? Sino po yung nakaalala? Ang pamagat po ng ating pinag-aralan noong linggo is Come boldly into the throne of grace. Lumapit tayo, sa trono ng biyaya. At yun, kapatid, yung pag-aaralan din natin ngayong gabi na ito. Ito yung continuation nung napag-aralan natin noong linggo. At itong pag-aaralan natin, kapatid, ay bibigyan ko ng mas malalim na pag-iisplika, kapatid, upang mas lalo nating maintindihan kung bakit kailangan nating pumasok sa trono ng biyaya ng Diyos at kung bakit natin kailangan pumasok sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo at kung bakit kailangan nating bigyan ng pansin kung ano yung napag-aralan natin last week and 2 weeks ago, yung John chapter 17, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang anak ng tao at bilang anak ng Diyos ay nanalangin ng tulad ng isang dakilang saserdote para sa atin. Naintindihan po ba? Naalala niyo po ba yun? Yung pinag-aralan natin, ang panalangin ng dakilang saserdote o dakilang pare para sa atin. At nalaman natin ito, kapatid, kaya wala tayong pari sa ating church at may pari sa mga ibang churches ay dahil naniniwala tayo na mayroon na tayong pari sa langit. Pari o saserdote, no? Ang pari o saserdote ay pareho lamang, kapatid. Ibig sabihin, meron na po tayong saserdote, meron na po tayong pari na nasa langit. Ang sabi pa nga ng Biblia, itong pari na ito, itong saserdote na ito, ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, no? Mababasa niyo po yan sa Book of Hebrews, kapatid, no? At itong pag-aaralan natin ngayong gabi nito ay nakatuon sa Book of Hebrews. Hindi pa ko mag-exposition, although pagdating ng araw, kung magbibigyan ako ng pagkakataon next week, mag-exposition po tayo ulit sa Hebrews, mag-start tayo sa Hebrews chapter 1, no? Pero bibigyan ko po kayo ng konting konteksto ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito, kahit paulit-ulit na lang, upang mas lalo natin maintindihan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating saserdote at ang ating pari at hindi na natin kailangan ng pari sa ating buhay. Sa paniniwala ng mga ibang Kristiyano, mayroon silang pari. Ano yung ginagawa ng pari sa misa? Ano yung itinataas ng pari sa misa? Ang hostya. At ano ang simbolo ng hostya na ito? Ang katawan ni Kristo. At kapag may tataas siya ng isa pa, ano yung itataas niya na nasa loob ng isang chalice or sarong? Ito ay ang dugo ni Kristo. At bakit ginagawa ito ng pari? Sapagkat ang pari, ang kanyang trabaho nung mga unang panahon ay nag-aalay ng hain sa Diyos upang mapatawaran ang kasalanan ng Israel. Kaya may makikita po kayo sa tuwing mayroong misa sa mga ibang simbahan na ang pari ay nag-aalay din
ng hain para sa kasalanan ng lahat ng mga nasa simbahan. Hindi ba kayo nagtataka? Mag-aalay siya ng katawan at mag-aalay siya ng dugo. Kaninong katawan at kaninong dugo ang kanyang inaalay bilang hain, bilang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga tao na nariyon? Ang dugo ni Kristo, ang katawan ni Kristo na kanilang tinatanggap, hindi ba? Ang sabi dito sa Book of Hebrews, ang sabi sa aklat ng Hebreo, hindi na po natin kailangan gawin yun. Sapagkat kung ginagawa po natin yun, parang inuulit-ulit po natin pinapatay ang Panginoon. Parang pinaulit-ulit po natin siyang pinapako sa krus at ulit-ulit po natin kinahain ng kanyang dugo bilang haing banal. No? Kaya sabi sa Book of Hebrews, hindi na natin kailangan gawin iyon. Mayroon na tayong saserdote, mayroon na tayong pari sa langit, at itong pari sa langit na ito ay nag-alay din ng kanyang buhay bilang haing banal. It is a once and for all sacrifice. Ano po ibig sabihin nun? Minsan lamang niya gagawin ito at ito'y mabisa para sa lahat ng mga maniniwala at magtitiwala sa Kanya. So hindi mo na kailangan ihain panguli ang katawan ni Kristo. Hindi mo na kailangan pang isakripisyo ang kanyang dugo sa altar, kapatid. Kaya wala na po tayong pari. Ang pari natin ay nasa langit at siya ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag po sa Kanya, kapatid, sa Book of Hebrews ay ang dakilang saserdote. Bigyan natin ng konting konteksto kung maintindihan natin ang ating pag-aaralan. Noong unang panahon, mayroong isang bansa. Ang piniling bansa na ito ay tawagin natin sa aklat na ang bansang Israel. At itong bansang Israel na ito ay pinili ng Diyos bilang isang bansang banal at isang bansa na kinikilala na mayroong iisang Diyos lamang, wala nang iba pa. At sa tuwing nagkakasala itong bansa na ito, sila ay napapahamak, sila ay pinaparusahan ng Diyos. Kaya nga ano yung ginawa ng Diyos? Siya ay nagbigay ng isang saserdote o ng isang pari bilang kanyang intercessor. Ano ibig sabihin nun? Bilang tagapamagitan ng isang bansang makasalanan at sa isang Diyos na banal, at itong tagapamagitan na ito ay mag-aalay ng buhay ng hayop bilang kabayaran ng kasalanan ng Israel at upang ang Diyos ay hindi na magalit sa Israel. Nakikita niyo po ba? Halimbawa, si Sister Max ay nagkasala. So si Sister Max, sasabihin niya kay Sister Casey, Sister Casey, bigyan mo naman ng cake si Brother Yon kasi galit siya sa akin. Ang gagawin ni Sister Casey, o sige, lalapitan ako ni Sister Casey kasi ako, hindi ako galit kay Sister Casey. So lalapit ako sa Sister Casey sa akin, bibigyan ako ng cake, sasabihin sa akin, Brother Yon, huwag ka na magalit kay Sister Max. Ang gagawin ko, dahil inalay ni Sister Casey yung cake sa akin, hindi na ako magagalit kay Sister Max. Ang naging tagapamagitan namin dalawa ni Sister Max ay si Sister Casey. Kung wala si Sister Casey at ang kanyang pag-aalay, walang mangyayaring kapayapaan sa amin ni Sister Max. Hanggang bimwa ko kayo. Ganyan ang trabaho ng isang pare. Kapag nagkakasala ang Israel, kapag mayroong ginawa ang Israel, ang Diyos ay magagalit. Natural lamang yun. At kapag nagagalit ang Diyos, kailangan ng Israel ng isang tagapamagitan upang mag-alay ng buhay at upang ang Diyos ay hindi na magalit sa Israel at matuwa na at hindi na parusahan ng Israel. Yun po ang trabaho ng isang pari. Kaya nga sa misa, sino po yung nakapunta sa misa? Ano yung ginagawa ng pari? Naghahain siya, di ba? Naghahain siya ng sakripisyo. Sino ang inahain niya sa altar? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba, sabi natin, nakatakot, nahihain sa altar muli ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo. Kasi hindi na po natin kailangan gawin yon. Nagawa na ng Panginoon yon para sa atin bilang ating dakilang saserdote. At sa John chapter 17, nalaman natin
ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating pari, bilang ating dakilang saserdote, ay nanalangin sa Ama na nasa langit para sa atin. Hindi ba natandaan niyo pa ba yun? Ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin sa Ama sa langit para sa ating kaligtasan. At yun ang naging dahilan kung bakit meron tayong kaligtasan. At yun ang dahilan kung bakit nakatanggap tayo ng biyaya na nagmumula sa langit, sa Ama na nasa langit. Dahil meron tayong tagapamagitan, dahil meron tayong dakilang saserdote, at ang dakilang saserdote na ito ay ang kanyang titulo, ang tawag sa kanya ay ang anak. Capital S-O-N, Son, anak. At itong dakilang saserdote na ito, kapatid, ay ipinakilala muli sa libro ng mga taga-Hebreo. Bakit siya pinakilala ulit sa mga taga-Hebreo? Kasi ang mga Hebreo o yung mga Israelita ang naniniwala na kailangan ng isang pari. Diba? Sabi ko nga, sa kanila nanggaling ang konteksto na kailangan ng isang pari. At ang layunin ng libro o aklat ng Hebreo ay sabihin sa mga taga-Hebreo, sa mga Hudyo, na hindi na po nila kailangan ng isang pari o isang tagapamagitan sapagkat mayroon ng pari at mayroon ng tagapamagitan na dumating na sa mundo ito at nag-alay na ng kanyang buhay para hindi na natin kailangan pang mag-alay ng hayop sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Ito ang layunin ng libro na ito, the Book of Hebrews, kapatid. Kaya kung wala kang Jewish context, kung hindi mo lang ang kultura ng mga Hudyo, hindi mo po ito maiintindihan, itong libro na ito. Kaya minsan, kapag mayroon nako-quote sa Book of Hebrews na misquoted o wala sa context, nais ko talagang sabihin ito na kailangan ituwid natin ang konteksto ng binabasa natin sa Biblia. No? At tama ang konteksto ng ating pastor na mayroong dalawang trono sa langit na ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Ang trono na kung saan haharap ang isang tao at siya ay paparusahan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang tawag dyan, kapatid, ay ang trono ng paghusga or the throne of judgment. At isang trono na gagawin ng Diyos ay kakalimutan naman niya ang inyong mga nagawang kasalanan. Ang tawag sa trono na ito ay ang trono ng biyaya. Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aaralan natin yung kasunod o kadugtong nung napag-aaralan natin nung linggo. Ang sabi ng ating pastor, tumayo ka, tumindig ka, na mayroong confidence, kapatid, tumindig ka at pumasok sa trono ng biyaya ng Diyos na walang alinlangan sapagkat ikaw ay mayroong karapatan na pumasok sa trono na ito. Ang tanong, bakit po tayong mga makasalanan, tayong mga rebelde sa Diyos, ay mayroong karapatan na pumasok sa trono ng biyaya ng Diyos? Ano yung dahilan kung bakit mayroon tayong karapatan na pumasok sa trono ng Diyos? Di ba napag-aralan na natin ito, ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Siya ay marumi, siya ay makasalanan, at kapag ang marumi ay lumapit sa isang malinis at banal na Diyos, anong mangyayari sa maruming makasalanang tao? Siya ay mamamatay. Ibig sabihin, in that context, wala pa pong tao ang nakapunta sa Ama. Sapagkat ang tao na pupunta sa Ama ay ora mismo siya ay mamamatay. Kaya nga sabi natin, Panginoong Jesucristo, wala pang sino man, walang nino mang nilikha ang nakakita sa Ama maliban sa isa, sabi niya. Sino? Siya. Sabi niya, wala pang nakakita sa Ama maliban sa akin. Siya pa lamang, kapatid. At siya ang ating Panginoong Jesucristo
na siyang karapat-dapat na lumapit sa trono na ito ay nakipag-isa sa atin, hindi ba? Tayo ay iisa sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at kanyang sakripisyo, tayo ay idinugtong sa kanya. At ngayon, kapatid, pag-aralan natin mabuti kung bakit natin nasasabi na pwede tayo pumasok sa trono ng biyaya ng Diyos na hindi tayo matatakot, na hindi tayo manginginig sa takot at mamamatay. Kasi nga, sabi ko nga, walang sino man ang nakakapasok sa trono ng Diyos na hindi sila mamamatay. Kaya nga, ang sabi dito ng ating pag-aaralan, ang mga Hebreo ay nanginginig at natatakot na lumapit kay Kristo. Bakit? Kasi ang alam nila, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Okay? Pag-aralan muna natin ito, bigyan natin ng konting konteksto. Hebrews chapter 1 verse 1. Basahin natin yan at sabihin natin kung ang anak ay hindi Diyos o tao lamang. Sabihin niyo sa akin kung ang anak ay Diyos o hindi. Basahin natin ito, kapatid, sa Hebrews chapter 1 verse 1. Ang Diyos, again, ang konteksto dito, yung Diyos dyan ay ang Father or ang Ama. Ang Diyos, ang Ama, na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon. Ibig sabihin ng Diyos na nagsasalita noong Old Testament sa ating mga ninuno, kina Moises, kina Adan, kina Abraham, kina Jacob, no? Siya na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Gumagamit po ang Panginoon ng mga tao o yung tinatawag natin mga propeta kapag gusto niyang magsalita sa mga nations. Diba? Meron po tayo mga tinatawag na mga propeta. Sino yung mga ito? Example, si Daniel, si Isaiah, si Ezekiel, si Elijah. No? Ginagamit sila ng Diyos bilang kanyang mga mouthpiece, kapatid. Pag meron gustong ipahiwatig ang Diyos na mensahe sa hari at sa buong Israel, gagamit siya ng isang tao, ang tawag sa tao na yun ay propeta, at ang mamumutawi sa bibig ng tao na yun ay ang mga salita ng Diyos mismo na ipinahayag sa tao na yun. Ang tawag po sa kanila, kapatid, ay mga propeta. Kaya sabi dito, ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon at gumagamit siya ng mga tao na tinatawag nating mga propeta. At ang mga propeta na ito na ginamit ng Diyos ay nagsalita sa verse 2. Ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ibig sabihin, that was like the New Testament, like 2,000 years ago. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. May kita mo dyan, kapatid, yung word na anak, which is capital A-N-A-K. Ay ibig sabihin dyan, kapatid, ito ay titulo na ibinigay lamang sa anak, the son, na itong titulo na ito ay ibinigay sa anak na tinatawag nating anak ng tao at tinawag ng mga apostol na anak ng Diyos. Walang iba, ang tinutukoy dyan na anak ay sino? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Again, naintindihan na ba? Nagsalita daw ang Diyos noong unang panahon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Diba, nung pag-aralan natin sa John chapter 17, ano yung panalangin ng ating Panginoon Jesucristo para sa kanyang sarili? Sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ko ng isang kalwalhati ang aking itinamo noong una pa, bago itinatag ang mundong ito. At ano yung ginawa ng Ama sa langit? Ibinigay niya ang lahat ng kapangyarihan at otoridad sa ating Panginoong Jesucristo na siyang anak. At ano nangyari? Siya ang naging tagapagmana. Basahin natin, tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan.
Ginawa ang sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay regalo ng Ama sa Anak. Diba sabi ko nga, we are all but love gift from the Father to the Son. At ang sinabi ng Anak, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ni isa, hindi ko iwawala o itataboy. Naiintindihan to ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay lahat ng kapangyarihan, otoridad sa Kanyang pangalan. Next, palibhasa'y siyang sinag ng Kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, ang Anak, ang sinag ng kalwalhatian ng Ama sa langit. Babalik tayo niyan sa John chapter 17. Ano yung pag-aralan natin? Ama, sabi namin ating Panginoon Jesucristo, Ama, luwalhatiin mo ako upang ikaw ay maluwalhati ko naman. Sabi niya. Ano ibig sabihin nun? Ang kalwalhatian ng Ama ay ang kalwalhatian din ng Anak. Pareho sila ng nature, kapatid. Pareho. Kaya makikita mo dito palibhasa'y siyang sinag ng Kanyang kalwalhatian, ang Anak, ang sinag ng kalwalhatian ng Ama sa langit, at tunay na larawan ng Kanyang pagka-Diyos, the image of God. Ano ibig sabihin nun? Ang Anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang imahe ng Diyos na kaya nating makita. Ano sabi ko? Hindi pa o wala pang tao ang nakakita sa Ama sa langit, hindi ba? Pero paano mo makikita ang Diyos? Makikita mo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Sapagkat ang Anak, ang imahe ng isang Diyos na hindi natin nakikita. Sa December 22, kapatid, kapag uuwi ang aking kapatid, alam ko yun yung topic niya. The visible Lord, ang Panginoon na nakikita natin. Yan po yung magiging topic niya. I-explain po niya sa inyo, isa-isa, kung bakit mahalaga na ang ating Panginoon Jesucristo ay magkatawang tao. No? Ito yung pag-aaralan niya. Pero hindi gabi ito, focus muna tayo dito. Palibhasa'y siyang sinag ng Kanyang kalwalhatian, sinag ng Ama sa langit, at tunay na nalarawan ng Kanyang pagka-Diyos. Ang Anak, ang tunay na nalarawan ng pagka-Diyos ng Ama sa langit, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan. Again, nandiyan na naman yan, ang salita ng Kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, in His name, in His power, in His authority, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kaharian, na Kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ano yung makikita mo dyan, kapatid? Ano yung makikita natin dyan? Ang sabi dito, kapatid, ang nagawa ng Anak na si Jesucristo, ang Kanyang ginawa para sa lahat ng mga tao, ang Kanyang padalangin sa John chapter 17, ang Kanyang pagtupad sa mga nais ng Ama na nasa langit na siya ipako sa krus, na ibigay niya ang Kanyang buhay at siya mabuhay muli, ay isang katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaluklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Anong ibig sabihin nito? Noong unang panahon, kapatid, kapag ikaw ay nakaupo sa kanan ng hari, ibig sabihin ikaw ay equal sa hari. Binibigyan ka niya ng importansya. Kaya makikita mo kapag may hari dito, sino lagi niyang katabi noong unang panahon? Ang reyna. Hindi ba? Ito yung hari, ito ang reyna. Nasa kanan lagi ang reyna. Ibig sabihin, itong katabi niya na ito ay pinagkakatiwalaan niya at mayroon siyang co-equal power ng reyna. Kung anong boses ng hari, siya rin boses ng reyna. Di ba ang sabi ng ating pastor nung panahon ni Esther, ang sabi ng hari kay Esther, Esther, anong request mo? Binigyan niya ng importansya si Esther sapagkat si Esther ay ang kanyang reyna. Ganyan din, kapatid, kapag nakaupo ka sa kanan ng Ama sa langit, ibig sabihin, ang Anak ay mayroong the same co-equal power
Ang Diyos, kapatid, na siyang lumikha sa lahat, ay ang anak din na siyang ating nakasama dito sa lupa. Sabi nga nila, Jesus is the Godhead. Jesus is the God that created us. And Jesus is the God who saved us. The God that we can see. Ang Diyos na ating nakikita. At ang Diyos na ito, kapatid, hindi ko na papababahin pa. Ang sabi sa Hebreo, kapatid, sa Hebrews chapter 2, Hebrews chapter 2 verse 17, ito po ang ating mababasa. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdote, maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Na talagang dapat na ang ating Panginoong Kristo ay maging katulad natin. Na maging katulad ng isang alipin. Na ang ating Panginoong Kristo na anak ay magkatawang tao at maging kamukha natin na namamatay. Bakit? Upang siya'y maging ating dakilang saserdote. Basahin natin muli, Sister Cess. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid. Tayo yun, kapatid. Na nararapat na ang ating Panginoong Kristo ay maging katulad natin na tao upang ang ating Panginoong Kristo ay maging isang dakilang saserdote. Sabi ko nga, ang dakilang saserdote ay ang tagapamagitan ng isang taong makasalanan at ang isang Diyos na banal. Upang maging isang dakilang saserdote, maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Bakit ito nasabi ng nagsulat sa mga taga-Hebreo? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ang anak ay iisa sa ang anak ay iisa sa Ama. At ang Ama ay iisa sa anak. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay na nauukol sa Ama ay nauukol din sa anak. Kaya makita mo dyan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Diyos ay nauukol din sa ating pangalan na Panginoong Jesucristo. Ang ating mga thus, logic will say, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, nung bumaba siya rito at nagkatawang tao at naging ating dakilang saserdote, ay hindi lamang siya tao, kundi siya rin naman ay Diyos na lumakad dito sa mundong ito. Imagine, kapatid, bugbugan na rin Romano, padyakan kanila, bigyan kanila ng korona ng tinik, lahat ng galit ng mga tao sa buong mundo ay ipinataw, kapatid, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Di mabiro, hindi biro-biro mga latay ang tinanggap ng Panginoon. Ang kanyang mga sugat, kapatid, ay malalim. Ngunit tignan mo, ang galit ng mundo, ang galit ng Diyos ay naibuhos sa Kanya upang sa lahat ng mga maniniwala kay Kristo, ang galit ng Diyos ay mawala sa kanila at mapunta kay Kristo. Diba ano yung heart of the gospel? Double imputation. Ano kasi yung double imputation? Ang kasalanan natin at ang galit ng Diyos ay naipasa sa anak ng ating pangalan na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nagalit ng Diyos sa atin at tayo naling sa ating mga kasalanan sapagkat naipasa sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan. At ang kanyang dugo at ang kanyang buhay, ang kanyang katwiran, ang kanyang malinis na buhay ay maipasa din sa atin upang tayo magkaroon ng katwiran. Ang tawag dyan, kapatid, ay double imputation. At ngayon, kapatid, makikita mo dito, kaya nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoong Jesucristo upang siya ay manalangin para sa atin. At siya ay maging ating dakilang saserdote upang may pakilala niya ang Ama na nasa langit at upang ipahiwatig niya lahat ng bagay na nauukol sa Diyos. Upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Anong sabi ko kanina? Ano yung trabaho ng isang pare, ng isang saserdote? Ang magbigay ng pampalubag loob sa Diyos.
ba? Sabi ko nga, si Sister Mags ay nagkasala sa akin. Kung nagkasala si Sister Mags sa akin, ako'y galit kay Sister Mags. At upang mawala yung galit ko kay Sister Mags, kailangan ni Sister Mags ng isang saserdote. Isang tagapamagitan na siya mabibigay sa akin ng pampalubag loob. Upang ang galit ko ay mawala na kay Sister Mags, kapatid. Yan ang trabaho ng isang dakilang saserdote. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naging dakilang saserdote natin. At siya rin ang naging pampalubag loob natin. No? Bakit? Sapagkat idinalangin tayo ng ating saserdote at inialay niya ang kanyang buhay bilang sakripisyo, kapatid. Noong unang panahon, ano yung inaalay nila sa altar at sinusulog nila upang ang kasalanan ng Israel ay mapawala at makalimutan ng Diyos. Ano kasi? Mga hayop. Ano yung pinakamalinis na hayop na inihahain sa altar ng Diyos? Ang tawag doon ay ang lamb. Sa Ingles is lamb. Sa Tagalog, ano yung tawag sa pinakamalinis na hayop na iniaalay ng isang dakilang saserdote sa altar? Ang kordero. Kaya makikita mo dyan, kapatid, ang titulo ng anak sa Revelations is the Lamb, ang kordero ng Diyos. Hindi siya kordero ng tao, hindi siya kordero ng Israel. Siya ay kordero ng Diyos. Galing siya mismo sa Diyos na ibinigay sa atin bilang hain banal. Bilang hain na isasakripisyo sa altar para sa kasalanan ng buong mundo. Diba? Sabi na ng Revelations, worthy is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Itong hain na ito, kapatid, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya makikita mo dito, kailangan magkatawang tao ng anak. Kailangan niyang magkatawang tao upang gumawa ng trabaho ng isang dakilang saserdote at gumawa ng pampalubag loob upang hindi na magalit ang Ama sa langit patungkol sa kasalanan ng bayan. Basahin natin ulit sa 18. Palibasay, nagbata ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pagkatukso ng kaaway, siya'y makasaklolo sa mga tinutukso. Ano ibig sabihin nun? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, nire-recognize ng Book of Hebrews na ni isang kasalanan, ni isang tukso, hindi siya bumigay o nagpatukso sa kaaway. Ibig sabihin, wala siyang ginawang kasalanan. Wala kahit isa. At kung walang ginawang kasalanan ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang katuwiran, ibig sabihin, kung wala siyang ginawang kasalanan, siya'y matuwid, ang kanyang katuwiran ay mapapasa sa mga taong kanyang idinalangin para sa kaligtasan upang sa tuwing tayo ay nagkakasala, mayroon tayong kapangyarihan lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Ito po, kapatid, yung kadugtong ng ating napag-aralan nung linggo. Na tayo, we can come and enter boldly into the presence of the living God. We can enter boldly into the throne of grace of God dahil mayroon tayong tagapamagitan. Ang dakilang saserdote na nagkatawang tao upang gampanan ang kanyang tungkulin sa atin bilang ating dakilang saserdote at bilang kordero na iaalay ang kanyang sariling buhay para sa kasalanan nating lahat. Ladies and gentlemen, siya po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. John chapter 17 makes sense. Hindi ba? Pag-aralan natin. John chapter 17 is the longest prayer of our great priest, high priest, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa Hebrews, sa chapter 3, pero verse 1, next mo lang,
Makita mo dito, kaya, sabi natin ng Book of Hebrews, kaya, sabi niya, mga banal na kapatid, kaya kayo mga narito, kayong mga Kristiyano, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin nyo lagi ang apostol. Makita mo dyan, yung word apostol is capital A. Ibig sabihin, the apostle, at dakilang sacerdote, makita nyo dyan, capital D at capital S, the high priest, ay kinikilala natin sa ating buhay na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Makikita mo dito kapatid na kailangan ng tao ng isang saserdote. Sabi ko nga, kung walang saserdote, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung walang pari, walang malilinis sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang trabaho ng pari ay isa siyang intercessor. Pag sinabing intercessor, siya ang magiging tagapamagitan ng isang Diyos na galit na banal at sa isang taong makasalanan na marumi. No? At para mawala yung galit ng Diyos sa isang taong marumi, kailangan itong saserdote na ito, itong pari na ito ay mag-alay ng hain upang ang galit ng Diyos ay maibuhos sa hain na iyon. Usually, ang hain na iyan ay bull, ram, goats, or sa mga magandang araw, yung mga lamb, or yung kordero, o tupa. At itong galit ng Diyos ay maibuhos sa mga hayop na inaalay sa altar at sila'y masusunog at ang galit ng Diyos ay mawawala na sa Israel. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Siya ang ating apostol. Pag sinabing the apostle, ibig sabihin the chosen one. Siya ang pinili ng Ama sa langit na ibinigay niya sa atin. For God so loved the world, the Father loved the world, that He gave His only begotten Son. Siya lamang, the Son, ang title. Siya na pinili ng Ama para sa atin, the Apostle. At siya rin ang naging dakilang sacerdote or the high priest. At walang iba na kinikilala natin, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kung nakuha niyo po yung konteksto, although 30 minutes ako nag-explain sa konteksto na ito, upang maintindihan natin, pumasok na tayo ngayon sa pinaka-topic natin. Ang continuation ng ating napag-aralan noong Sunday. This is Hebrews chapter 4. Basahin muna po natin sa verse 1. Ang sabi dito ng author ng Hebrews, mga takot nga tayo, matakot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Yung pagpasok sa kanyang kapahingahan, ang kanyadan, kapatid, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At yung kapahingahan ay yung ibinibigay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nasa Kanya. All those who are in Christ will have rest. Saan niya sinabi ito? Sinabi niya ito sa Matthew. Come to me, all of you who are heavily laden, sa mga nagsasawa na paulit-ulit na nag-aalay ng mga handog sa templo, sa mga makasalanan na nabibigatan na, sa mga mayroong mga pagsubok, mga suliranin, mga problema sa buhay, pumunta kayo sa akin, magsiparito kayo sa akin, come to me, and I will give you rest. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya nga dito, inulit ng Book of Hebrews, chapter 4, na kung sino man yung mga tao lalapit at na kay Kristo, those who are in Christ, sa mga pumasok kay Kristo, sila ay magkakaroon ng kapahingahan. Mga takot nga kayo, tayo yung kapatid, na kay Kristo na at nakapasok na sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ibig sabihin, kahit alam mo na ikaw ay na kay Kristo, mayroon pa rin pong tsansa na hindi ka totoong kay Kristo. Sino po yan? Yung mga kapatid na inaakala nila na sila ay niligtas na ni Kristo,
pero hindi nagpatuloy. Pero pinabayaan ang kanilang pananampalataya. Yung mga kapatid na napunta dito at kinonfess nila sa kanilang sarili na ang ating mahal na Panginoong Kristo ang kanilang hari at tagapagligtas sa kanilang buhay, nagpabautismo sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, pero hindi nagpatuloy at gumagawa patuloy sa kasalanan. Kaya ito yung sinasabi ng Book of Hebrews. Kung ikaw ay nasa loob ng kapahingaan ni Kristo, pagmasdan mo ang iyong sarili, baka sakaling hindi ka nakaabot. Hindi ka totoong na kay Kristo. Kasi kung hindi ka totoong na kay Kristo, nakakatakot. Ito yung sinasabi ng Book of Hebrews 2. Sapagkat tunay tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Tinutukoy niya dito. Yung nila dyan. Sabi ko nga, ang Book of Hebrews is a letter addressed to the Jews, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. Sila ay yung mga naniniwala na may saserdote, may pare, may mga apostol na kailangan na mapalubag loob, etc. At itong mga tao na ito, kapatid, naniniwala sila na ang bansa na pinili ng Diyos ay ang Israel. At ang sinabi ni Pablo, hindi lahat ng mga taga-Israel ay Israel. Ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na ikaw ay isang Israelita, ikaw na ay naligtas. At ito sinabi kapatid dito, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, ibig sabihin, ang nangaral dyan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, pinangaralan tayo ng Ebanghelyo na mabuting balita, gaya din naman ng mga ibang mga Hudyo, mga Israelita, tulad ng mga Pariseo, mga Saduceo, narinig nila ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi sila nakinabang sa mga salitang kanilang napakinggan. Ano yung sabihin nun? Hindi nabuksan ang kanilang mga pangunawa. Hindi sila naniniwala sa mga salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dinibaliwala nila ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Ano yung sabihin nito? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, doon lamang tayo magkakaroon ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. It comes both ways. For you to have faith is for you to receive the gift of faith. At paano mo marireceive yung gift of faith? For you to hear the gospel. Kailangan mong marinig yung Ebanghelyo and you will receive the gift of faith. Ikaw ay mananampalataya. At kapag naririnig mo ang mga salita ng Diyos, mas lalong lumalaki yung pananampalataya na yun. Kaya faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God, by the Word of God. Dahil sa walang kalapit na pananampalataya mga nakarinig. 3. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan niyaon. Ibig sabihin tayo mga nananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, tayong tunay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa atin, ay nagpapahinga na sa presensya ng ating Panginoon. Gaya ng sinasabi, ito, yung konteksto. Sinasabi dito sa, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingaan. This is in context, kapatid, in Psalms 95:11. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Ang konteksto rito ay ang Diyos, either siya ay galit sa iyo and you receive the wrath of God, at ibig sabihin walang dakilang saserdote na namagitan sa iyo at sa Diyos, o mayroong dakilang saserdote na namagitan sa inyo at sa Diyos at ikaw ay nabigyan ng kapahingahan dahil sa dakilang saserdote na iyon. Ito yung konteksto nito, kapatid. Kung babasahin mo yung Psalms 95, yun yung ibig sabihin nun. Kasi quote yan eh. Gaya ng aking isinumpa sa aking kagaalitan, ang sabi ng Diyos, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kung galit sa inyo ang Diyos, wala kayong pahinga. Ito yung sinasabi. Bagaman ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanlibutan. 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. This is the Sabbath, kapatid, o yung rest. Kaya may kapahingahan sa Diyos. At napahinga ng ikapitong araw ang Diyos.
sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito, sa ikapitong araw na ito, ay muli siyang nagsalita ang ating Diyos. Ano sinabi ng ating Panginoon? Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingaan. Sino yung mga yan? Ang mga patuloy na nagkakasala at yung mga wala kay Kristo. Yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, sila'y patuloy na sa ilalim ng kapuotan at kagalitan ng Diyos. 6. Kaya yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Sino yung mga to? Yung mga Hudyo noong mga unang panahon na narinig na nila ang mga salita ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, pero hindi sila naniwala sa Kanya. Imagine, nagpakain ng ating mahal na Panginoon, anyway, ibibigay ko yung konting konteksto. Nagpakain ng ating mahal na Panginoon ng isda at tinapay. Marami ang kumain. 5,000 mga tao ang kumain. Pero, nung binalikan nila ang ating mahal na Panginoon, hindi nila binabalikan ang anak, ang Diyos, na siya nagsabi sa kanila, ako ang isinugo ng Aba sa langit, maniwala kayo sa akin, at kayo'y hindi na mapaparusahan. Hindi yun yung inalala nila, kapatid. Hindi yun yung kanilang naintindihan sa mga salita ng ating Panginoon. Ano yung naintindihan nila? Ano yung nakita nila? Ano yung binalikan nila? Yung isda na kinain nila. Hindi yung salita ng Panginoon na kanilang naintindihan, kundi yung kinain nilang isda. At ito yung sinasabi rin dito, kapatid, na narinig nila ang mga salita ng Panginoon, ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, pero hindi sila naniwala sa Kanya. At hindi sila nakapasok sa Kanyang kapahingaan. Pero tayong mga pinili para sa kaligtasan, tayong mga idinalangin ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo sa John chapter 17, bilang ating dakilang saserdote na inulit sa Hebrews chapter 2 and chapter 3, chapter 6, chapter 10, chapter 11, chapter 12. May kita mo doon, kapatid, kung babasahin natin yun, bibigyan natin ng oras yan, pagdating ng panahon, na ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo ang naging dakilang saserdote natin, at kung siya ang ating dakilang saserdote, mayroon tayong karapatan na pumasok sa kaharian at presensya ng isang banal na Diyos. Kaya ang pamagat natin na pag-aralan, come boldly into the presence, into the throne of grace, part 2. Kasunod, nung napag-aralan natin sa Sunday, at ito ang konteksto na yun. Sinamalis ko na yan, punta tayo sa 11. Sabi dito ng author, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingaan iyon. Ibig sabihin, huwag mong pabayaan na ikaw ay nasa poder na ng Panginoong Jesucristo, pero pinapabayaan mo. Dinidibaliwala mo. Ibig sabihin, yung problema sa iyo. Upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Ibig sabihin, kung ikaw ay naka Kristo na, tinanggap mo na si Kristo, pero patuloy ka pa rin nagiging pasaway sa Kanya. Ibig sabihin, wala ka sa Kanyang kapahingaan. 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ano ibig sabihin nito? Kapag nagsalita ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at naniwala tayo sa Kanya, ibig sabihin, tunay tayong nasa Kanya. Pero kung nagsasalita ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at hindi tayo naniniwala sa Kanya, ang Kanyang mga salita ay parang tabak na 2 ang talim, kapatid. Masasaktan tayo at mabubugbog tayo either way. Pero kahit masakit, pero kahit bumabaon, tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Basahin natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 patalim. Mas matalas pa siya kaysa sa espadang 2 patalim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, ganun kalalim
yung tabak ng mga salita ng Diyos. Bumabaon sila sa ating kikita mo kaladwa, kikita mo espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilalan ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ibig sabihin ng mga salita ng Diyos ay alam niya kahit ang intensyon ng ating mga puso, kaya niyang pasukan at baguhin ang ating mga puso. Diba? What is the goal of the Christian life? Na ikaw ay mabuhay muli at mapalitan ang iyong pusong bato ng isang pusong buhay. 13. At yun mangyayari sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga ebanghelyo. 13. Marami na tayo matapos. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyon ating pasusulitan. Ibig sabihin ito, wala tayong may tatago sa ating mahal na Panginoon. Alam niya lahat ng mga nangyayari. Siya ay sovereign at siya ay tagapamahala. 14. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Again, sasabi ito, yaman. Ating nakapin man, dakilang saserdote. Mayroon ka ng pare, kapatid. Mayroon ka ng pampalubag loob. Mayroon ka ng tagapamagitan sa buhay mo. Yaman ng tayo'y mayroon ng isang lubhang saserdote na pumasok sa kalangitan. Itong saserdote na ito na dati nating kasama, na nanalangin sa atin sa John chapter 17, at sinabi niya, the day has come, the time has come. Marami na siyang bumalik sa kalangitan. Ito na, pumasok na itong dakilang saserdote na ito sa kalangitan. At makikita mo yung titulo ng dakilang saserdote na ito. Sino siya? Si Jesus, na, again, anak ng Diyos. The Son, the only Son, wala iba, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ibig sabihin, huwag nating kalimutan na tayo ay na kay Kristo. At si Kristo ay nasa atin. Ang dakilang saserdote na nanalangin sa John chapter 17, na pumasok sa kaharian ng Diyos, na nandun na, nakaupo, at nananalangin para sa atin. 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin na tayo tinutukso sa lahat ng paraan. Ganun ba'y walang kasalanan? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang kasalanan, ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, bagaman tayo ay nagkakasala at patuloy na magkakasala, bagaman tayo tinutukso ng kaaway at magkakaroon ng kasalanan pagdating ng panahon, hindi tayo mag-aalala sapagkat tayo ay patuloy na magiging walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil mayroon tayong dakilang saserdote. Kaya nga ano yung sinabi? Ito yung verse natin nung Sunday. Kung mayroon kang dakilang saserdote, hindi siya nakagawa ng kasalanan, siya ay nasa kalangitan, hindi na siya namamatay. Ang dakilang saserdote nito ay naghain ng buhay para sa iyo, isang haing buhay na wala nang higit pa sa haing na iyon. Itong dakilang saserdote, patuloy kang pinapanalangin. Kapag ikaw ay nagkakasala, siya ang hihingi ng tawad para sa iyo. Kapag ikaw ay patuloy na lumalakad sa laman, kanyang babaguhin ng iyong dispensyon, babalik ka sa kanyang kaharian. Itong dakilang saserdote ay pananatiliin ka na wala kang kasalanan. Itong dakilang saserdote ito ay pananatiliin kang ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ano yung sinabi sa 14? Sa 16? Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luglukan ng biyaya. Enter boldly into the throne of grace. Ano yung sabi ito? Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos, sapagkat ang inyong dakilang saserdote, ang nanalangin sa inyo sa John chapter 17, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Kaya sabi nito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa o habag at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ladies and gentlemen, this is salvation. Hindi yan material na bagay, kapatid, na pangangailangan mo. No. Ang pangangailangan natin, kaya tayo ay na kay Kristo, ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay kapatawaran ng ating mga kasalanan, kalinisan ng ating mga kaluluwa. Ito ang ginawang biyaya, ang ibinigay na biyaya ng Diyos, sapagkat mayroon tayong dakilang saserdote, ang nag-alis ng puot ng Diyos at nagbigay sa atin ng katuwiran. Kaya nga anong sinabi sa Romans chapter 5? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, wala na, hindi na galit sa atin ang Diyos. Sapagkat mayroon na tayong dakilang saserdote, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, na siyang naging pampalubag loob natin. Propitiation sa English. Pag-aralan natin ito. Siya naging pampalubag loob natin, kaya tayo ay nakakapasok na sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at tayo, pag kailangan natin ng tulong, tayo ay tutulungan ng Diyos. Tayo ay Kanyang ililigtas. Kaya may kaligtasan sapagkat mayroon tayong dakilang saserdote. Lumapit ka na may pagkakatiwala sa trono ng biyaya sapagkat mayroon kang dakilang saserdote, ang anak, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, na siya nagbigay ng lahat sa inyo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo ay kaligtas. Kung walang dakilang saserdote, walang kaligtasan. Kaya nga siya ang biyaya ng Diyos sa atin. His grace upon grace. He is given to us as grace. Siya na ating Panginoon, Yesu Kristo. Palpakan natin natin. Ama, maraming salamat sa biyaya ng itinagkaloob sa amin. Maraming salamat, O Diyos, pagkamat hindi kami karapat-dapat, kami nagkaroon ng dakilang saserdote, isang saserdote na hinahin kanyang buhay para sa amin, isang saserdote na patuloy kaming idinadalangin hanggang sa mga oras na ito, isang saserdote na hindi na namamatay, isang saserdote na may buhay na walang hanggan, na patuloy na binibigyan niya sa amin ang katuwiran na aming kailangan, na aming hihingin, na aming makasalanan ay malinis, at kami ay mapapatawad at malilinis sa pamamagitan ng dakilang saserdote na ito. Maraming salamat o Diyos sa biyaya na pinagkaloob dito, at kami ay lalapit at papasok na may pagkakatiwala sa iyo, sapagkat alam namin na kami ay nasa ilalim ng iyong dakilang biyaya. Sa lahat ng ito, mahal na Panginoon, maraming salamat, at ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.